Biblia sa Efeso chapter 4, verses 25 hanggang 32. Nasa verse 29 na po tayo, pero basahin po natin ang buong bloke. Verse 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. 29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. 30, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakhan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Nakadepende kami, Panginoon, sa iyong Holy Spirit. Sa aming sarili, Panginoon, napakahirap na i-humble ang aming mga sarili. Makita namin at tanggapin ang kasamaan, ang mga kasalanan na aming nagagawa, especially sa aming mga salita, Panginoon. Pero ito ang paraan mo na i-convict mo kami upang ma-appreciate namin, Panginoon, ang perfection ng aming Panginoong Yesus. Na ang pagtanggap mo sa amin ay hindi nakadepende sa aming sariling pagsasalita, kundi nakadepende sa perpektong paggamit ng aming Panginoong Yesus ng kanyang bibig para sa iyong luwalhati at para sa ikabubuti ng kanyang kapwa. At ito ang basis ng iyong acceptance sa amin. Kaya naman, tulungan mo po kami na maunawaan ito upang magkaroon kami ng power, Panginoon, na makita ang kasalanan sa aming mga puso, sa aming mga bibig, at mag-umpisa, Panginoon, na baguhin mo ang aming buhay, ang aming mga puso, at ang manifestation nito ay aming mga sasabihin ay para lamang sa iyong glory at para sa ikabubuti ng aming kapwa. Para sa luwalhati ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng klase ng lifestyle na dapat makita sa atin na mananampalataya. Sa pagkikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus, namatay na tayo sa ating lumang buhay ng kasalanan at tinaniman tayo ng Holy Spirit ng bagong spiritual life. Kaya kapansin-pansin sa mga utos ni Apostol Pablo sa mga Ephesians at para din sa atin, meron siyang pinapatigil. Mga kasalanan na kasama ng lumang buhay natin. At meron din siyang pinapagawa. Mga positive commands na manifestation ng bagong spiritual life na itinanim ng Holy Spirit sa atin, na ito ay nasa wangis ng Diyos. Itakwil ang pagsisinungaling at mag-umpisa tayong magsalita ng katotohanan.
Iwasan natin ang unrighteous anger at mag-umpisa nating i-practice ang righteous anger. Huwag tayong magnakaw, kundi maging masipag tayo sa ating pagtatrabaho upang meron tayong maitulong sa mga taong nangangailangan. Alisin natin ang masamang salita at mag-umpisa nating gamitin ang ating bibig para sa ikabubuti ng ating kapwa, ikatitibay ng ating kapwa. Ang buhay pananampalataya, makikita natin, hindi lamang ang pagtigil natin ng paggawa ng kasalanan. Kasama po ito. Pero makikita natin na meron ding mga positive na utos ang Diyos sa atin na dapat nating pagsikapan na sundin. Na ang mga kautosang ito ay manifestation ng bagong life na itinanim sa atin. Ito ang palagi nating sinasabi na tayong mga Kristiyano ay sumusunod sa mga kautusan dahil ligtas na tayo. Hindi tayo sumusunod para maligtas. Hindi po. Sumusunod tayo dahil ligtas na tayo. Dahil meron ng bagong spiritual life na itinanim sa atin. At ang pagsunod natin sa mga kautusan ay manifestation lamang ng bagong life na ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Sa ating pagpapatuloy, nakita natin sa ating nakaraang pag-aaral sa verse 29 na ang salita nating mga tao, mga mananampalataya ay mayroong power. Sa Proverbs 18 verse 21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ito rin ang sinasabi ni James na hinalintulad niya ang ating dila na para bang ito ang prenong inilagay sa bibig ng kabayo na kaya niyang pasunurin ang kabayo saan man niya nais. Ang dila ay parang isang maliit na timon ng isang malaking barko, napakaliit lamang pero siya ang nagdidirect ng direksyon ng isang malaking barko. Ang dila ay parang isang maliit na apoy sa isang malawak na gubat na kaya niyang sunugin ang buong kagubatan. Ganito po ka-powerful ang ating mga salita. Na ang Panginoong Yesus sinasabi sa atin na nililista ng Diyos ang bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig dahil sa Judgment Day, tayo po ay magbibigay ng sulit sa Diyos sa lahat ng mga salitang lumabas sa ating bibig. Dahil merong power ang ating mga salita. Parang ito po ay isang baril. Ang baril po, makakagamit ka lang ng baril kung merong lisensya. Magagamit mo lang ng legal ang isang baril kung meron itong lisensya na galing sa ating gobyerno. Bakit? Kasi po, delikado ang baril. Ang baril po, pwede niyang iligtas ang ating buhay, pero pwede rin siyang pumatay. Kaya kailangang i-register. Ang Panginoon po, i-register niya ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig dahil binigyan niya ng kapangyarihan ang ating mga salita. Nilalang tayo ng Diyos na nagsasalita. At ito ang malaking pagkakaiba natin sa mga ibang nilalang ng Diyos. Na tayong mga tao ay merong kapasidad na mag-isip, mag-analyze, i-express ang ating kaisipan sa pamamagitan ng mga salita. May kakayahan tayong i-communicate sa ibang tao ang ating sarili. Na ito po ang isa sa pinaka-importanting expression ng pagiging kawangis natin ng Diyos. Na dahil ang Diyos ay nagsasalita at powerful ang kanyang mga salita, ganun din sa atin na nilalang sa wangis ng Diyos, nagsasalita rin tayo at merong power ang ating mga salita. Kung naunawaan po natin ito,
mag-uumpisa tayong maging maingat sa ating pagsasalita. Lalo na kung alam natin na infected pa rin tayo ng remaining sin. Kaya naman, ang negative na utos ni Apostol Pablo sa verse 29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Ang isang katangian ng lumang buhay natin ay ang kawalan natin ng kontrol sa pagsasalita. Kapag wala tayong ginagawa, nagsasalita lamang tayo. Ginagamit natin ang ating salita upang i-express natin ang sinfulness ng ating puso. Ginagamit natin ang ating salita upang sirain natin ang ating kapwa na nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Upang i-express natin sa pamamagitan ng ating salita ang ating pagkamakasarili. At ipakita natin sa pamamagitan ng ating salita ang ating pagbiyayabang. At madalas sa ating pagsasalita, wala namang masama, hindi naman kasalanan, pero walang purpose, walang gamit, walang pakinabang. Kaya kahit yung mga idle words na ating sinasabi, ang sabi ng ating Panginoong Yesus ay kanyang hahatulan. Sabi ni Apostol Pablo, alisin natin ang lahat ng masasamang salita sa bibig natin. Isang nakita natin sa ating nakaraang pag-aaral na kapag tayo ay nagsasalita ng masama, ang unang nasisira po ay hindi yung taong sinisiraan natin, kundi tayo mismo na nagsasalita ng masama. Dahil merong kapangyarihan ang ating mga salita na palakasin, i-reinforce ang kasalanan sa ating mga puso. At palagi, every time na wina-violate natin ang kautusan ng Diyos, palagi tayo ang unang nasisira. Kaya kamukha ni King David, dapat ito ang maging dalangin natin palagi. Sa Awit chapter 141 verse 3, maglagay ka ng bantay sa aking bibig, o Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Kung maunawaan natin ang kasamaan na nasa puso natin at maging totoo ito, hindi lamang basta teorya, na dahil alam natin ang remaining sin, hindi, kundi dahil nabibigatan tayo sa ating sariling mga kasalanan, hindi tayo basta-basta magsasalita. Maganda na ulitin natin ang sinabi ng isang commentator na sa ating ulo, nilagay ng Panginoon ang ating bibig na sa ilalim ng ating brain. Ang ibig sabihin, kailangan muna tayong mag-isip bago magsalita. Nilagay ng Panginoon ang ating bibig sa gitna ng dalawang tenga natin na sinasabi sa atin, makinig muna tayo bago tayo magsalita. At sa kung papaano dinisenyo ng Panginoon ang ating bibig na merong bakod, ang ating mga ngipin, sinasabi sa atin, dahan-dahan tayo. Dapat magkaroon ng kontrol sa pagsasalita. Kailangang bawasan natin ang mga salita natin. Alisin natin ang mga masasama. Mga salitang walang purpose, walang gamit, walang pakinabang. At mag-umpisa nating gamitin ang ating bibig sa kung papaano po dinisenyo ng Panginoon. So nakita natin ang negative na utos. Tingnan naman natin ngayon ang positive command. Papaano natin gagamitin ngayon ang ating mga bibig? Basahin muli natin ang verse 29. Anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay
ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Tignan po natin isa-isa. Una, kailangan nating gamitin ang ating bibig sa pagsasalita ng mabuti lamang para sa ikatitibay. Ang layunin ng Panginoon sa ating mga salita ay gamitin ang mga ito para sa ikatitibay ng ating kapwa mananampalataya. Sa disenyo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng influence sa mga taong nasa paligid natin. Mananampalataya man yan o mga unbelievers, meron tayong influence sa mga tao na nasa paligid natin. Gustong gamitin ng Panginoon ang ating influence sa pamamagitan ng ating mga salita upang i-advance niya ang kanyang kingdom. Ang iligtas ang mga unbelievers, idala sila sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, at tayo naman na mananampalataya ay magamit ang ating salita para sa ikatitibay ng bawat isa sa atin. Ganito kataas ang value na nilagay ng Panginoon sa ating mga salita. Ganito ang power. Ganito ka-powerful ang ating mga salita base sa disenyo ng Panginoon. Sa isang church, sa isang pamilya, o sa anumang community, sa pamamagitan lamang ng masasamang salita, ay kayang itong sirain o i-divide. Sa kabilang banda naman, sa pamamagitan lamang ng mabubuting salita, kayang i-build up ng Panginoon ang isang iglesia, ang isang pamilya, o anumang community. Kung gusto nating mag-grow ang loving unity sa ating iglesia, hindi lang nating iniiwasan ang masamang salita, kundi mag-umpisa nating gamitin ang ating mga salita sa pagsasalita po ng mabuti. Ang tanong sa atin, ano ba ang mabuting salita? Sa Matthew 28, makikita natin sa Great Commission verses 18 to 20, makikita natin ang layunin ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang utos ng Panginoon sa kanyang iglesia bago siya bumalik sa langit, na ito ang primary mission ng Panginoong Yesus para sa kanyang iglesia at para sa mundong ito, gawing disipulo ang lahat ng tao. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ay nailalapit ang mga unbelievers sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. At sa pamamagitan naman ng pagtuturo natin, pagsasalita natin ng salita ng Panginoon sa ating kapwa, mananampalataya, ay na-edify, nag-grow tayong mga mananampalataya. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa ating mga conversation, sa ating pamilya,
sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kahit sa mga unbelievers. Mahalaga na ang salita ng Diyos ang nagdodomina sa ating pagsasalita. Hindi naman po ibig sabihin na hindi natin pwedeng pag-usapan ang mga bagay sa mundong ito na napapailalim sa common grace ng Diyos. Ang sinasabi lang sa atin, kapag pinag-uusapan natin halimbawa, ang patungkol sa ating trabaho, kailangan po nating pag-usapan at makita ang ating trabaho sa kung paano ito dinisenyo ng Panginoon at paano ito nakikita ng salita ng Panginoon. Kung pag-usapan natin ang material na kayamanan sa mundong ito, makita natin na temporal na kayamanan lamang ang mga ito at merong eternal na kayamanan na ibinibigay ang Diyos sa sino mang makipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Kung pag-usapan natin ang ating mga pagsubok, paghihirap na pinagdadaanan sa mundong ito, kailangan po makita natin sa kung paano po nakikita ng Diyos ang ating mga pagsubok. At kung pag-usapan natin ang mga masarap na pagkain sa mundong ito, kailangan makita natin na ang mga ito ay patikim lamang na sinasabi sa atin na ang Panginoon na siyang source ng lahat ng masarap na pagkain sa mundong ito, ang Panginoon ang pinaka masarap at satisfying para sa ating kaluluwa na dapat nating matikman at maranasan. At kapag kausap natin ng mga unbelievers, sa anumang topic na pinag-uusapan, importanteng makita ang biblical perspective natin. At makita ang wisdom na meron tayo, maudyokan silang magtanong, ano ba ang pananampalataya natin? At ito ang umpisa ng pagpasok ng mabuting balita. Sa Luke chapter 22, kung saan binalaan ng Panginoong Hesus si Pedro sa pagkakaila na kanyang gagawin. At binigyan niya ng comfort si Pedro na dinadalangin kita upang ma-preserve ang iyong pananampalataya. At merong habilin ang Panginoong Hesus kay Pedro. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung makabalik ka ng muli, pagkatapos pagdaanan mo ang pagsubok na ito, ang sabi ng Panginoong Hesus, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sa magiging karanasan ni Pedro na siya po ay nagpabaya sa mga means of grace, nagbigay na ng warning ang Panginoon na mayroong pagsubok, matinding pagsubok na paparating. At dapat silang mag-pray at magbantay. Pero hindi sila nag-pray. Hindi sila nagbantay. Ang ginawa nila ay natulog dahil hindi nila nakikita ang danger. Actually, makikita natin ang pagmamayabang ni Apostol Pedro na iwan ka man ng lahat, hindi kita iiwan. Kung kailangan akong mamamatay ako para sa iyo. At naranasan ni Apostol Pedro ang pait ng kasalanan. Pero sa kabila nito, naging gracious at merciful pa rin ang Diyos sa kanya. Ibinalik siya ng Panginoon, sinustain ng Panginoon ang kanyang pananampalataya at ang kanyang naranasan ay nagbigay ng strength sa kanya upang maging useful. Kaya naman ang sabi ng Panginoon, pagkatapos mong pagdaanan ng lahat ng ito, ang sabi ng Panginoon, ikwento mo sa iyong mga kapatid ang naranasan mo. Ilabas mo sa iyong bibig ang naranasan mong mercy na galing sa akin. Gumamit ka ng salita upang patibayin ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. Para sa ikatitibay ng mga kapatid sa pananampalataya. Ito ang isang nawawala ngayon sa fellowship ng maraming mananampalataya. Kapag nag-uusap, pansinin po natin, walang substance
ng Word of God. O kung pinag-uusapan ba ng salita ng Panginoon, more on theory lamang, para lang i-display ang knowledge na marami silang alam sa salita ng Panginoon. Madalang mo lang makita ngayon sa mga mananampalataya sa kanilang conversation ang karanasan nila sa pag-ibig, sa mercy at biyaya ng Panginoon. Madalang mo lang marinig na na-appreciate nila, naunawaan nila ang pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Na kamukha ni Pedro sa kanilang pagkakamali at pagpapabaya at pagyayabang, nagbibigay sila ngayon ng warning sa ibang kapatid na huwag niyo akong gayahin sa aking pagpapabaya. Dahil dito, naranasan ko ang pait ng kasalanan. Hindi sila nahihiya na pag-usapan ang kanilang pagkakamali, ang kanilang kabiguan, ang kanilang kasalanan, dahil sa pamamagitan ng mga ito, nagkaroon sila ng malalim na appreciation sa mercy at pag-ibig ng Diyos. Kamukha ni Pedro, nagbibigay sila ng encouragement sa kanilang kapwa mananampalataya na paulit-ulit man silang madapa dahil sa kanilang sariling pagkakamali at kasalanan, mananatiling merciful at gracious ang Panginoon sa atin. Ito po ang nawawala ngayon sa maraming conversation natin. Pinapakita lamang sa atin sa pamamagitan ng ating mga salita kung gaano tayo kababaw pagdating sa experiential knowledge sa Word of God, sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Masyadong mababaw ang holiness natin. Alam natin ang prinsipyong ito. Hindi natin pwedeng ipasa sa iba ang mga bagay na wala sa atin. Kung hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Panginoong Yesu sa atin, kung hindi natin naunawaan at na-appreciate ang mercy at grace ng Panginoon sa atin, hindi rin tayo magkakaroon ng interest na i-share ang mga ito sa ating kapwa mananampalataya. Kaya marami sa ating conversation worldly. Mga bagay patungkol sa mundong ito. Mga karanasan natin sa mundong ito na hiwalay sa pananaw ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga sa atin na mananampalataya sa pamamagitan ng ating daily devotion sa Word of God, na ini-examine natin araw-araw ang ating mga sarili at nagkakaroon tayo ng idea kung gaano ka-deceitful ang ating puso. Meron tayong mga nagagawang kasalanan, nasasabing mga kasalanan na hindi natin naisip na manggagaling sa ating puso. At nagkakaroon tayo ngayon ng idea kung bakit palagi sinasabi ng Biblia na i-examine natin ang ating mga sarili. At kapag nararanasan natin ito araw-araw at regular nating ginagawa, alam niyo po ba, ito rin ang isi-share natin. Nagbibigay tayo ng warning sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Na hinahumble natin ang ating sarili, sinasabi natin kung gaano tayo kasama. Dahil sa pamamagitan nito, naranasan natin ang pag-ibig, pag-iingat, ang mercy at grace ng Panginoon sa atin. Kapag araw-araw, minemeditate natin ang gospel, ang pag-ibig at mercy, biyaya ng Panginoon sa atin, ito rin ang lalabas sa ating bibig. Kung paano natin ina-apply ang gospel para lunasan ang problema natin sa kasalanan. Ang problema, walang ganitong lumalabas sa ating mga conversation kasi hindi natin nararanasan. Hindi natin ginagawa. Namimiss natin ang purpose ng Panginoon sa ating mga salita.
kailangan nating pag-aralan na magsalita ng mabuti. At magagawa natin yan kung tayo mismo nararanasan natin ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Susunod na titingnan natin, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan. Sinasabi sa atin na hindi lang basta-basta natin sinishare ang mabubuting salita, ang salita ng Panginoon. Kailangan po ang ating sinasabi ay nakaakma sa kasalukuyang pangangailangan ng ating kapatid o ng ating kapwa-tao. Dito natin makikita na ang disenyo ng Panginoon sa ating mga salita ay other-centered, other-oriented. Ibig sabihin, nakafocus ang ating pagsasalita sa pagtugon natin sa pangangailangan ng ating kapwa. Taliwas sa ginagawa natin madalas. Nagsasalita tayo base sa kung ano ang nararanasan, nararamdaman natin. Gusto lang nating i-express kung ano ang ating nararanasan. Wala naman pong masama. Kung tayo ay masaya, gusto nating i-express ang ating kasiyahan sa ating kapwa sa pamamagitan ng salita. Walang problema. Pero huwag nating kakalimutan na ang primary purpose ng Panginoon sa ating mga salita ay para tugunan ang pangangailangan ng ating kapwa. Gustong gamitin ng Panginoon ang ating bibig, ang ating mga salita para makapag-minister sa ating kapwa-tao. May isang nagsabi ng ganito, kung kokontrolin natin ang ating mga salita, aalisin natin ang mga masasama, makasarili, walang saysay, pakinabang na salita, at sasabihin lang natin kung ano ang mabuti, merong gap. Ang ibig sabihin, merong time na hindi tayo makakapagsalita dahil wala tayong sasabihin. Dito po pumapasok ngayon ang sinasabi ni James sa chapter 1 verse 19. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita. Ang ibig sabihin, kung ang purpose ng Panginoon sa ating mga salita ay para tugunan, mag-minister sa pangangailangan ng ating kapwa, importante na malaman natin ano ba ang kalagayan ng ating kapwa, ng ating kausap. Ano ang kanyang pangangailangan? At malalaman natin ito sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig at pag-iisip kung ano ang kailangan na sabihin natin na akma sa pangangailangan ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating pakikinig at pag-iisip natin, malalaman natin kung ano ang kalagayan ng ating kinakausap. Siya ba ay isang unbeliever na kailangang makita ang pagiging iba ng ating pagsasalita upang maudyukan siya na magtanong patungkol sa ating pananampalataya? Ang ating kausap ba ay nagpapatuloy sa kasalanan na dapat nating i-confront ng merong pag-ibig? Ang ating kausap ba ay merong kaaway na kailangan tayong maging peacemaker sa ating kapwa? Nanghihina ba sa pananampalataya ang ating kausap na kailangan natin siyang i-encourage? Masaya ba ang ating kausap dahil sa pagpapala na binigay ng Panginoon sa kanya na kailangan natin siyang i-lead sa pagpapasalamat sa Panginoon? Merong ignorance ba sa salita ng Panginoon sa ating kausap na kailangan nating i-share ang particular
na sinasabi ng salita ng Panginoon sa kanyang pangangailangan. Hindi po madali ang mag-focus sa pangangailangan ng kapwa natin. Madalas, kung papansinin po natin sa ating mga salita, hindi naman mali, hindi naman kasalanan, posibleng biblical pa ang ating sinasabi, pero hindi nakaakma sa pangangailangan ng kapwa natin na siya nating kausap. Lahat tayo naranasan natin ang ganito. May naranasan tayo na posible tayo ay masaya o posible rin na tayo ay malungkot. At ini-express natin sa ating kapwa ang ating nararamdaman. Pero sa kanyang reaction, parang wala siyang pakialam o hindi siya interested o hindi siya nag-agree. Kung tayo ay masaya, bakit malungkot yung kausap natin? Hindi siya masaya para sa atin. O kung tayo ay malungkot naman, bakit masaya yung kausap natin? At alam natin, madalas ito ang nagiging mitya ng ating relasyon sa ating kapwa. Nagmumula kasi tayo sa posisyon na ang ating kapwa ay nandyan para makinig sa atin at gawin tayong masaya at mag-agree sa kung ano ang sinasabi natin. Gusto natin na gamitin ang ating kapwa para makisimpatya sa kung ano ang nararamdaman natin. Makasarili tayo. At yan ang madalas na nakikita natin sa ating mga pagsasalita. Magkakaroon ng malaking pagbabago kung malaman natin na ang disenyo pala ng Panginoon primarily sa ating mga salita ay para tugunan ang pangangailangan ng ating kapwa. Hindi tungkol sa atin kung ano ang nararamdaman natin. Gustong gamitin ng Panginoon ang ating bibig, ang ating mga salita para mag-minister sa ating kapwa. Pero hindi yan madalas ang ating iniisip. Ang iniisip natin ay ang ating sarili. Gusto nating gamitin ang ating kapwa para mag-agree sa ating sinasabi. Pero kabaligtaran pala ang disenyo ng Panginoon. Gusto niya mag-focus tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Magmasid tayo sa ating paligid, sa mga taong nasa paligid natin. May mga kapatid dyan na nakakaranas ng rejection sa labas ng church. Hindi ba makakatulong sa atin kung marinig nila sa atin ang loving acceptance, na tayo ay excited dahil sila ay nandirito at kasama natin sila. Marami sa labas ng church palaging pinupuna ang masasama at kamalian sa atin. Hindi ba maganda naman galing sa ating bibig kapag tayo ay nandito na i-appreciate natin at punan natin yung mabuti na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa labas ng church, pinapabayaan ng kasalanan. Hindi ba maganda na kapag nakikita natin ang isang kapatid na nagpapatuloy, take note, nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan? Di ba maganda privately puntahan natin at kausapin natin na mayroong pag-ibig, ituro natin ang kasalanan at ilapit natin sa ating Panginoong Yesus? Sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, hindi ba magandang marinig sa ating bibig ang pag-asa na meron tayo kay Jesus at ang kayamanang meron tayo na naghihintay sa langit sa atin? Kailangan lang natin magmasid, makinig at mag-isip upang ang salita natin hindi lamang mabuti, kundi nakaakma sa pangangailangan ng ating kapwa. May ganitong power na nilagay ang Panginoon sa ating mga salita.
imbes na gamitin natin para sirain ang ating kapwa, wasakin ang maraming relationships, bakit hindi natin gamitin para i-build up natin ang ating kapwa mananampalataya? Bakit hindi natin gamitin para ilapit natin ang mga unbelievers sa ating Panginoong Yesus? Bakit hindi natin ipagamit sa Panginoon ang ating bibig at ang ating mga salita? Mangyayari lamang ang ganito kung araw-araw tinuturuan natin ang sarili natin na mag-submit sa Panginoon. Araw-araw nire-remind natin ang ating sarili na ang buhay natin kasama ang ating bibig ay hindi na natin pagmamay-ari. Tinubos na ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya naman gamitin natin ang ating buhay kasama ang ating bibig ayon sa kalooban ng ating Panginoong Yesus. Araw-araw, pag-aralan natin sa pamamagitan ng ating daily devotion na ibigay natin sa Panginoong Yesus ang kontrol sa ating puso. Kung gusto nating makontrol ang ating bibig, kailangan pumunta tayo sa pinagbumulan ng ating mga salita, ang ating puso. Ibigay natin ang kontrol sa Holy Spirit. At nagagawa natin yan kapag nililinis natin ang kasalanan sa ating buhay sa pamamagitan ng daily self-examination. Kapag pinupuno natin ng salita ng Panginoon, daily meditation ng Word of God. Kapag araw-araw nagsisikap tayong sumunod sa mga kautusan ng Diyos, makikita natin kapag regular nating ginagawa ang mga ito, paunti-unti nagkakaroon ng control ang Holy Spirit sa ating puso. At paunti-unti rin nagmamanifest ang control ng Holy Spirit sa ating mga salita. Paunti-unti nawawala ang mga kasalanan. Paunti-unti nababawasan ang ating mga salita. At paunti-unti ngayon, ginagamit ng Panginoon ang ating mga salita para sa kanyang layunin, para sa ikatitibay ng ating kapwa at para sa kaligtasan ng mga taong wala sa ating Panginoong Yesus. Ito ang disenyo ng Panginoon sa ating mga salita. Hanggang tayo ang nagkokontrol ng ating buhay, palaging tayo ang lalabas, ang ating sarili, ang ating personal na interest, ang ating mga idols, ang ating mga kasalanan, ang lalabas sa ating mga salita. Kailangan nating isubmit at ibigay ang kontrol sa ating puso, sa ating Panginoong Yesus. At nagagawa natin yan sa ating daily devotion. Araw-araw na ginagawa natin ang ating daily devotion. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, sa pamagitan ng iyong mga salita, hindi mahirap makita na totoo ang sinasabi ng Bible. Na ikaw at ako ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kapahamakan sa impyerno. Kaya naman ang Panginoon, sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Yesus. Bilang kahalili, siya ang sumunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos. Kahit ang perfectong paggamit ng kanyang bibig, na ang lahat ng lumabas sa bibig ng ating Panginoong Yesus, walang kasalanan at nakaayon lahat sa kalooban ng Diyos Ama. At siya ay sumunod hanggang sa krus bilang kahalili upang ang sino mang manampalataya sa Kanya, sinasabi ng Biblia, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ng bagong spiritual life. At dahil merong bagong spiritual life ngayon, ang bagong buhay na yan magmamanifest sa bagong paggamit ng bibig sa mga salita na lalabas sa ating bibig. Kaya ang panawagan ng salita ng Panginoon ay manampalataya sa ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan.
Next Sunday po, Lord willing, itutuloy po natin hanggang verse 30. Tayo po ay manalangin. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi namin makakayang tanggapin, Panginoon, ang mabibigat na conviction mo sa amin dahil malinaw, hindi namin ginagamit, Panginoon, ng maayos at ayon sa iyong kalooban ang aming mga bibig. Malinaw na lumalabas ang sinfulness namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga salita. Pero salamat, Panginoon. Salamat. Sa kabila ng karumihan ng aming mga bibig, Panginoon, bakit mo kami tinanggap ng banal? Bakit mo pinatawad ang maraming mga kasalanan? Bakit mo pinasuot ang katwiran ng aming Panginoong Yesus? Bakit mo kami binigyan ng buhay na walang hanggan? Tulungan mo po kami ma-appreciate namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig habang nakikita namin ang sinfulness ng aming mga puso. At ito ang magbibigay ng strength sa amin, magdudulot ng pagbabago sa aming mga puso. At ito ang magbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Ang dalangin po namin habang binabago mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, tulungan mo po kaming gamitin namin ang aming mga bibig, ang aming mga salita para i-build up ang bawat isa, Panginoon, para i-preach ang iyong mabuting balita. Gamitin mo, Panginoon, aming mga bibig upang mas lalong mag-grow ang loving unity sa iyong iglesia dahil ito ang nagbibigay ng mataas na glory sa iyong pangalan. Tulungan mo po kaming maranasan namin ang bagong buhay na ito, ang bagong lifestyle na ginagamit namin ang aming bibig ayon sa iyong disenyo, ayon sa iyong purpose, ayon sa iyong layunin, at para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Amen.